Bakit ka matatakot? Dapat ang kampihan mo, ang panigan mo, sambayan ng Pilipino. Diba? Maraming salamat doon sa mabuti ho talaga yung ang nagdiin ho kay Speaker Martin Romualdez, si Senador Erwin Tulfo, nang hindi niya nalalaman. Sa kagustuhan niyang ito, maganda yung paliwanag dito ni Atty. Vic Rodriguez kasi kung pananuorin mo talaga yung nangyaring huling hearing na ginawa kung saan inilabas ni Senator Marcoleta yung kanyang surprise witness, lahat sila nawindang, especially yung mga nagpuprotekta, yung nagko-cover up kay Saldico at kay Martin Romualdez, lalo na kay Bobong Marcos. Ngayon, napansin ng marami doon na itong si Senator Erwin Tulfo, parang, kumbaga, meron siyang naging tanong doon na nanggaling mismo sa Malacanang. Right then and then, habang nag-hearing, biglang meron siyang isinumite o ipinakitang papel o binasa na yun daw ay galing sa Malacanang. So, ibig sabihin, yung Malacanang is hawak itong si Senator Erwin Tulfo. Kasi kung bakit nakarating kagad sa kanya yung papel, ay akala ko ba meron tayong separation of power, ang executive at ang legislative, pati yung itong mababang kapulungan, yung House of Representatives. Pero paano nakarating kay Erwin Tulfo yung papel na yon para gibain yung statement ni ex-Marine Sergeant Gutesa. So ito, panoorin po natin itong naging obserbasyon dito ni Atty. Vic Rodriguez na talagang nakita ng marami yung ginawa ni Erwin Tulfo na alam na natin kung saan talaga nakapanig yung kanyang advokasya, hindi sa taong bayan kundi sa Marcos administration. Gustuhan niyang i-demolish si Sergeant Orly Gutesa, ang daming isdang dumulas sa kanyang bibig. Unang-una, yung tinanong niya, yung hawak niya raw papel galing sa Malacanang. Senador ka Vice Chairman ka ng Blue Ribbon. Nagtatanong ka base sa papel na i-feed sa'yo ng Executive Department. Sinabi niya, i-review ninyo. Ang hawak base sa papel na ito galing sa Malacanang. Kini-question niya yung past posting or duty or detail nung Sergeant Orly Gutesa nung aktibo pa. Ano? At sinagot naman siya, may Rufy Biason, may Jojo Binay, may Martin Andanar. Ano? So talaga ang direksyon is to demolish or i-test yung credibility or both. But unfortunately, diba? Tapos nagpa-interview si Erwin Tulfo at nang hindi niya magiba yung yung si Gutesa dun sa Senate hearing, ang binutas naman nila technicality. Mali daw, kumbaga umatras, itinanggi ng abogado na nagnotaryo dun sa affidavit ni Gutesa na siya raw yung pumirma. So dahil sa itinanggi ng abogado na nagnotaryo, yung credibilidad daw ayon kay Senator Erwin Tulfo, nawala na, nabahiran na yung credibilidad nito ni Gutesa. Pero maraming nagsasabing abogado na hindi naman daw kumbaga non-bearing na yung notary kasi nga nag-under oath na siya sa Senado. So hindi na ganun ka-importante yung notarial na yun. Pero yun pa rin yung pinaninindigan dito ni Erwin Tulfo na yung credibilidad nga daw ni Sergeant Gutesa is na-compromise na gawa nga ng sino yung notaryo ng kanyang sworn statement. So parang pinalalabas sila rito na si Gutesa mismo yung nagnotaryo ng kanyang affidavit, hindi abogado. Unfortunately for him, solid po yung naging testimony nung Orly Gutesa. Kanya naman pilit nilang binabasag ngayon si Orly Gutesa. And again, credit to Senator Erwin Tulfo dahil sinunog din niya ang buong Kongreso. Inamin din niya sa pagdinig nung huli na normal daw sa mga kongresista na nagbebentahan ng proyekto. Admission po iyon ng dating miyembro ng Kongreso na ngayon bakit nyo kasi linagay sa Senado. Inamin niya na nagbebentahan, sabi pag nakikita ninyo, pag break kami, nag-iikutan ng mga congressman, nag-uusap, nagbubulungan. Para po palang yan yung doon sa nabotas, nagbubulungan, yung bidding ng isda. Ganun po ang ginagawa
ng mga kongresista. Again, ang nagsunog po sa buong kongreso, si Senador Erwin Tulfo. Kaya dito talaga, kahit ano pang gawin ninyo, hindi na ninyo maiiwasan na pag-usapan paulit-ulit at lumabas paulit-ulit ang pangalan ni Martin Romualdez. Yun na nga po ang At ang nakakalungkot lang dito, hindi lang naman sa panahon ni Martin Romualdez nagkakaroon ng ganyan. Yung nga lang, mas naging talamak lang. Pero bakit parang ang tatahimik ng mga congressman na ang advokasya, labanan yung korupsyon. Kung mismo doon sa kanilang institusyon, may nangyayaring korupsyon na ganyan, na nagbibilihan, nagbibigayan ng porsyento yung mga parking fee daw para doon muna itatago yung mga proyekto, sa kanilang kukunin yung kanilang mga komisyon kapag naibigay na yung proyekto. So bakit walang senador na nag-erase ng ganyang problema sa Kongreso? 'Di ba dapat mayroon pa lang silang marinig na chismis, gaya nga nung sinabi ng isang congressman, chismis pa lang dapat sampahan na nila ng kaso. 'Di ba? So bakit ang nangyayari, parang tinotolerate pa nila, lalong-lalo na itong ACT-CIS ni Senator Rapi Tulfo. Alam naman natin na ang pinaglalaban nila yung mga maliliit nating kababayan. Pasensya na po, Senator Rapi Tulfo, pero kung kay Erwin Tulfo, naririnig niya ng merong ganyang klaseng kalakaran dyan sa Kongreso, bakit parang kinonsinte? Kagaya ni Bongbong Marcos, parang kinukonsinte. Bakit hindi man lang siya tumayo para sitahin? 'Di ba? Hindi niya alamin kung totoo ba yung nangyayari, pero base sa mga sinasabi nga niya, na meron talagang nangyayari, pero bakit tikom ang bibig ni Erwin Tulfo regarding sa ganyang kalakaran sa Kongreso? Ibig sabihin ba sinasang-ayunan niya yung ginagawa ni Martin Romualdez at ni Saldico? Parang go in the flow na lang po ba siya? Parang gano'n. Kaya nakakalungkot lang na maraming mga kongresista na kapag, hindi lang kongresista, pero siyempre dahil nga House of Representatives ang nagiging nasa hot seat ngayon, kapag election yan ang advocacy nila, corruption fighter sila. Pero pag nakaupo na sila, parang ang kanilang mga mata at tenga, bibig, natatapalan ng pera at hindi nila nakikita na nasa paligid lang nila yung korupsyon at wala silang ginagawa. So hanggang sa huli po, maraming salamat uli sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.